who voted for him generously way back in 2022. Ito'y malaking pag-amin nang hindi siya umaamin. Ito ay pag-amin nang hindi siya nagsosorry na isang malaking failure, kapalpakan at talagang masama ang lagay ng ating bansa dahil failure yung Marcos administration sa kanilang unang kalahati sa 3 years, kalahati ng kanyang term. Kahit magpalit-palit ka pa ng sekretaryo mo, ng mga kalihim ng iba't ibang departamento, ang problema ikaw mismo. Nagpasa ka ng maanumalyang 2025 budget. Tinanggal mo yung mga program appropriations. Linipat mo sa unprogram appropriation. At yung PET bills, PET projects, yung AKAP, yung ayuda ng iyong mga aliado sa politika, yun ang ginawa mong program appropriation. So wala tayong naasahan. Siya yung nang-away at nanggipit at nanakit sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya, nandyan. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ipinalibing yung kanyang ama. Walang Pangulo ang gustong magpalibing sa ama ni Bongbong Marcos, diyan sa libingan ng mga bayani, si Pangulong Duterte. At yun nga ho, ang mainit na pinag-uusapan ngayon ay yung pumutok na balita na hinihingi ng Executive Department ni Bongbong Marcos ang pagsusumiti ng courtesy resignation ng lahat ng kanyang gabinete. Kanya po ang ating title dito po sa ating pahinang Tinig Maisog, Cosmetic Change at Command Responsibility. Cosmetic change lamang po lahat ng ito sapagkat ang pinakamalayong maaabot ng paghingi niya ng courtesy resignation, pag-revamp o reshuffle o pagpalit-palit ng mga kanyang gabinete, yung mga sekretaryo, ang pinakamalayong maabot lamang po nito ay cosmetic change. Sapagkat ang problema talaga sagad to the bones, ika nga, it's to the core. The problem is not just the alter ego of the president. Many of them are hardworking, by the way. Many of them are really good people and they deserve to stay in their respective offices. Pero hindi lang naman ho kasi yung alter ego ng presidente ang problema eh. Ang problema ho mismo, walang direksyon na tinatahak na tama ang administrasyon ni Bongbong Marcos. So kahit po tayo magpalit-palit ng mga gabinete, nagmumula po lahat yan sa leader, yung liderato. Kaya po ito ay malinaw na pag-amin na talagang yung unang kalahating bahagi ng kanyang termino, the first 3 years of his 6-year term bilang Pangulo is a failure. At wala pong debate dyan. The fact that he asked for the courtesy resignation of all his cabinet secretaries, it's an open admission that he failed us, the Filipino people, who voted for him generously way back in 2022. Ito'y malaking pag-amin nang hindi siya umaamin. Ito ay pag-amin nang hindi siya nagsosorry na isang malaking failure, kapalpakan at talagang masama ang lagay ng ating bansa dahil failure yung Marcos administration sa kanilang unang kalahati sa 3 years, kalahati ng kanyang termino. And this what yung ating pong sinasabi nung tayo po ay nasa kasagsagan ng kampanya nung February, March, April, and May. Ito po yung sinasabi ko. Ang ating bansa ay nakatutok sa maling direksyon. Tinatahak ang maling direksyon at hindi natin maaasahan na tayo ay makarating sa ating tamang layunin o tamang aspirasyon o tamang destinasyon kung mali ang direksyon tinatahak ng Marcos administration. Now, cosmetic change at command responsibility. Yung nangyari pong paghingi ni Bongbong Marcos ng courtesy resignation sa kanyang mga gabinete, marami po ang nakikiliti. Nakakakiliti naman talaga na mukhang may gagawing pagbabago ang Marcos Jr. administration. Pwede pong makiliti, wag lang po kayong bibigay. Ano po ibig sabihin nun? Wag po tayong basta-basta maniniwala sapagkat yung paghingi po ng courtesy resignation, hiningi lamang. Antayin natin yung mga susunod na hakbang.
kung ito ba'y parang hakbang ng maisog na talagang babaguhin niya yung anyo ng kanyang gabinete o yung propaganda lamang. Iba ho kasi yung hiningi mo, yung courtesy resignation mula sa iyong mga cabinet secretaries. Iba naman kung tatanggapin mo. At kung tatanggapin mo, iba rin kung sinong ipapalit mo. Baka higit na malala yung mga personalidad na papalit dito sa mga hininga niya ng courtesy resignation. So wala pa ho tayong napapala rito. Ito'y isang, sa ngayon, may tuturing ko. Personally, I speak for myself, na isang PR o propaganda stunt. Hingan mo ng courtesy resignation ang iyong gabinete, pero hindi naman nangangahulugan na tatanggapin niya. Hiningi niya, nagsumite. Tatanggapin ba niya? Papalitan ba niya? Sinong ipapalit niya? At pag napalitan na, halimbawa mapapalitan, saan tayo tutungo? 3 years from pagsimula ng kanyang second half ng kanyang termino sa July 1 of 2025. And again, cosmetic change lang po ito. Wala pong malalim na mapapala ang pagpalit ng gabinete. Bakit kanyo? 2 taon na lang ho, 2 budget cycle na lang ang dadaanan ni Bongbong Marcos. Yung budget for 2026 at yung budget for 2027. There is nothing much that he can do sa 2026 and 2027. Bakit? Yung 2028 to, yung incoming administration na po ang gagawa niyan, ang uhubog niyan, ang uulma niyan, ang magbibigay ng direksyon kung saan tayo patungo. Yung 2029, sorry, 2029 budget. So wala na kung gaano magagawa yan. Yung 2026 budget, bantayan natin. Baka naman yan siksik-liglig umaapaw at hitik sa AKAP at AYIX pa rin. Kagaya rin po ng ating sinabi, hindi po talaga viable yung AKAP at yung AYIX. Hindi po yan ang tugon sa masamang estado ng ating ekonomiya. Nararamdaman po ito ng negosyante, ng ordinaryong manggagawa, yung araw-araw na ating commuters, nararamdaman nila yung bigat ng buhay dahil nga bagsak ang ekonomiya. At yung sinasabi nating cosmetic change lang po ito. Itong paghingi ng courtesy resignation sa mga gabinete. At kung tatanggapin niya, wala ho masyadong magagawa, kagaya ng DOTR. Yung Department of Transportation and Rails, si Secretary Vince Dizon, he was off to a very good start. Ang problema lang ni Secretary Dizon, alam ko namang alam niya nung tinanggap niya yung hamon, wala pong pera yung DOTR eh. Binawasan noon ng 90 billion ni Bongbong Marcos for this year, 2025. So kaya ko sinasabing cosmetic change, kahit magpalit-palit ka pa ng sekretaryo mo, ng mga kalihim ng iba't ibang departamento, ang problema ikaw mismo. Nagpasa ka ng maanumalyang 2025 budget. Tinanggal mo yung mga program appropriations. Linipat mo sa unprogram appropriation. At yung pet bills, pet projects, yung AKAP, yung ayuda ng iyong mga aliado sa politika, yun ang ginawa mong program appropriation. So wala tayong aasahan for the remaining 6 months of the year. Wala po tayong aasahan dyan dahil wala nga pong budget. Ang binuhos lahat sa public works. Ang Department of Education, kinaltasan ng 31 billion ang education sector. So 30 billion binawas mo sa education sector. 91 billion pesos binawas mo sa DOTR. These are major defunding na naranasan ng education sector at ng Department of Transportation. Kaya nga po 'di ba na unsyami na yung biyaheng Bicol, naputol yung biyaheng Tutuban hanggang Calamba, apektado na rin. Yung Calamba patulak ng Bicol, wala po kasing tren. Binaklas po nila yung riles, habang binabaklas yung riles, iniwan po yung mga bagon at lahat ng moving inventories at moving parts diyan sa Tutuban. Hindi po tatakbo yung tren nang walang riles. So naiwan po sila sa Tutuban at hindi po ito aabot ng Calamba kung wala po yung riles. Yan po yung masakit na katotohanan na very, very big challenge na kinakaharap po ni Secretary Vince Dizon. Masipag yung mama, masinop,
at talaga namang nais to create and make a difference in his department and ultimately in the lives of ordinary Filipinos, lalo na tayong mga araw-araw na nasa kalsada, yung mga araw-araw na mananakay, subalit wala ho siyang magagawa sapagkat binawasan yung kanyang departamento ng 91 billion pesos. So, kahit palitan mo ng kalihim ang DOTR, wala hong magagawa iyan sapagkat wala pong pondo. Ganon din po yung Department of Education. And again, I say cosmetic sapagkat propaganda pa lang may tuturing ngayon ito eh. Humingi ka ng courtesy resignation, nagsusumite na isa-isa yung iyong gabinete pero walang katiyakan kung ito ba'y tatanggapin mo. At pag tatanggapin mo, wala rin katiyakan kung mabuti ba yung papalit mong gabinete doon sa lilisanin ng kung sino mang sekretaryo mo na magbibitiw na tatanggapin mo yung courtesy resignation. And again, kung gusto mo ng tulay na reforma, cosmetic change lamang po ito. Babalik tayo sa basic premise. Kung talagang gusto mong baguhin ang direksyon ng ating bansa, iuwi mo si Tatay Digong. Doon tayo magsisimula. Pati yung pagpapatawag na gusto raw niya ay unity, gusto raw niya ay peace, gusto raw ay reconciliation. Propaganda stunt lang din po ito. Saan ka makakakita na yung mismong commander-in-chief, yung chief executive, yung presidente ng Pilipinas, sinabi niya, nais niyang makipagkasundo, nais niyang makipagbati, nais niya magkaroon ng reconciliation sa mga Duterte. Saan ka nakakita? Isang Yusek, pinasisinungalingan yung mismong lumabas sa bibig ng kanyang principal. Yusek lang ito. Yusek lang ito. Iba yung sinasabi, pinasusungalingan niya yung kanyang presidente. Hindi raw po yun patukoy kay sa pamilya Duterte, yung tawag na kapayapaan, reconciliation at unity. Ito raw po ay directed sa Filipino people. Imagine, Yusek lang. Tila sinasabi niyang sinungaling yung kanyang presidente dahil ang talagang konteksto daw nung sinabi ni Bongbong Marcos ay reconciliation at kapayapaan addressed to all the Filipino people, hindi sa pamilya Duterte. Tama, Pilipino rin naman ho sila. Pero binabago niya yung konteksto at yung tema ng mismong naging pahayag ng kanyang Pangulo, na mismong doon sa pahina, social media page mismo ng kanyang Pangulo, i-broadcast diyan sa podcast na yan. So paano ka maniniwala? Ito'y patuloy na bahagi ng napakahaba at elaborate na script ng pambubudol. Ngayon, yung hingi ng peace, unity, and reconciliation, tama na yung landas na tinatahak niya nung simula nung 2021 at 2022. And I'm part of it. Remember, we were campaigning with the message of unity and continuity. Unity and continuity. Siya rin naman ang sumira doon. Kaya yung sinasabi na ayaw na niya ng kaaway, wala naman ho nakikipag-away sa kanya. Siya ang nang-away sa mga taong hindi niya dapat inaway. Siya yung nang-away at nanggipit at nanakit sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya, nandyan. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ipinalibing yung kanyang ama. Walang Pangulo ang gustong magpalibing sa ama ni Bongbong Marcos diyan sa libingan ng mga bayani, si Pangulong Duterte. He gambled a huge part, a substantial part of his political capital nung kanyang pinayagang ilibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. diyan sa libingan ng mga bayani. Ano sinukli nung Bongbong Marcos, nung anak, nung junior? Ipinakidnap si Pangulong Duterte. Ibinigay sa kamay ng banyaga, nandyan ngayon, nagdurusa diyan sa ICC. At pinagtatawanan pa nung empleyada ng PNG, yung Procter & Gamble. Ibang araw po natin tatalakayin yun at ating i-repost patuloy yung kanyang ginawang pangungutya kay Pangulong Duterte. Total, gusto naman niyang sumikat. Pasisikatin natin siya sa maling paraan. Balit yun nga ho. Balik tayo dito sa ating topic ngayong hapon.
cosmetic change at command responsibility. Wala pong tunay na unity. Wala pong reconciliation, wala pong kapayapaan hanggat hindi mo inuwi si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Iuwi mo si Tatay Digong sa mga Pilipino. Siya'y kapwa natin Pilipino at naging dating Pangulo, nagsilbi ng marangal, nagsilbi ng tapat at pinaglaban ang kapakanan at seguridad ng ordinaryong Pilipino at ng ating bansa. Tatandaan ho ninyo, yung Marawi Siege, si Pangulong Duterte po ang tumapos nun. At kung naiba-iba ang Pangulo at mahina ang Pangulo, baka hanggang ngayon may Marawi Siege pa. Tanging si Pangulong Duterte lamang ho ang kayang humarap doon sa panahon ng pandemya at yung panahon ng Marawi Siege. Ano sinukli ni Bongbong Marcos? Ayan nga po, pinagkatraidoran, pinagkanulo, ibinigay sa kami ng banyaga. Tapos ngayon, hihingi ka ng peace, hihingi ka ng unity, hihingi ka ng reconciliation, uwi mo muna si Tatay Digong at siguro masusukat natin yung sinseridad mo kapag inuwi mo si Tatay Digong sa aming mga Pilipino. At yung paglihis po niya, may nag-notes po ako kanina sa aeroplano habang on flight po kami. Lipas na po kasi yung panahon that Bongbong Marcos will be able to carry out revolutionary steps, revolutionary changes, and revolutionary initiatives. Lipas na po yun. Dapat yan ay ginawa niya day one ng kanyang panunungkulan bilang Pangulo. I tried when I was still the Executive Secretary, and for a while, we are winning doon sa direksyon na gusto namin. Ayusin pang higit ang ating gobyerno at pababain pa ang antas ng korupsyon. Yung korupsyon po hindi mawawala, mga kababayan, kahit sino pang presidente. At alam din po yan ni Pangulong Duterte, sinabi na rin po yan ni Pangulong Duterte. Ang dapat maging layunin lang po natin o aspirasyon, kung halimbawa sa ngayon, 50-60% ang level ng korupsyon, mapababa lang natin ito ng 40 to 30%. Just imagine, napakalaking savings ng 30%. 30% of our money na tipid mo sa korupsyon, ibabalik mo sa kaban ng gobyerno, napakaraming school buildings po niyan. Napakaraming serbisyo pong may dadagdag niyan diyan sa ating PhilHealth na binigyang zero budget ni Bongbong Marcos ngayong 2025. So lipas na po yung panahon na pwede siyang mag-implement ng mga revolutionary ideas, revolutionary changes, revolutionary steps, reforms, and initiatives to better the lives and uplift the lives of ordinary Filipinos. Lipas na po yun. 3 taon ang sinayang ni Bongbong Marcos. At meron na lamang ho siya essentially 2 years, 2026 and 2027. Bakit kanyo? Pagdating po ng October 2027, October 2027, filing na naman po ng Certificate of Candidacy para sa pagkapangulo. Hindi na po pinag-uusapan yung kasalukuyang Pangulo by then. Lame duck na po dapat yung nakaupong Pangulo. Ang problema ng kasalukuyang administrasyon, si Bongbong Marcos, maaga pong na lame duck ito. Ngayong simula ng second half ng kanyang termino, lame duck na po ito. All roads are now leading to Inday Sara, our Vice President. Bakit? Nakita naman natin yung naging resulta ng midterm election. So makikita natin dito na talagang higit na yung rejection ng taong bayan sa Marcos administration. And no wonder, kinakailangan niya ng propaganda or PR stunt. Paano po yung PR stunt ng Marcos administration? Hingin mo yung courtesy resignation ng lahat ng iyong cabinet secretaries. Yan po yung first step. Pero uulitin ko, maaari po kayong kiligin, wag lang po kayong bibigay. Kiligin lang kayo pero wag po kayong bibigay. Sapagkat it amounts to nothing. Wala pong kahulugan yung paghingi ng courtesy resignation. Wala pong meaning yun. Nagbibigay sila ng courtesy resignation, tingnan natin kung kani-kaninong courtesy resignation ang kanyang tatanggapin. At yung tatanggapan niya ng courtesy resignation, tingnan natin sino ang kanyang ipapalit. Baka naman mas masahol doon sa nais niyang palitan. E di ganun din, mas malala ang problema. At ulit, sasabihin ko sa inyo, bukod sa cosmetic change lamang ang lahat ng ito ay malinaw na command responsibility. Kung sumablay ang administrasyon mo sa unang bahagi ng iyong termino, yung first 3 years,
wala pong maaaring ibang sisihin kundi ang Pangulo.